The 5 love languages. How to express heartfelt commitment to your mate. According kay Chapman, ang tao daw ay may different ways of expressing and receiving love. So kapag inaintindihan mo ang love language ng kapareha mo, ito ay makapag-enhance ng inyong pagsasama at makakapagpalakas ito ng iyong relasyon. So number 1, makinig. Konti lang naman to, the 5 language of love languages are. Number 1, yung na-mention ko kanina, words of affirmation. Ang mga tao na may ganitong klaseng love language, okay, vinavalue niya ang verbal expression, okay, ng kanyang pagmamahal. Ina-appreciate niya, ina-affirm niya, okay? Alam mo, kaya mo yan, okay? Next, ina-appreciate niya, alam mo, na-appreciate ko ang kabaitan mo sa akin. Mga ganon. Mga pinapakita niya, pinaparamdam, okay? Kino-compliment niya yung tao. Nakikita niya ang magandang side ng tao. Kapag nakita niya na medyo down, ini-encourage niya. Kaya nagbibigay siya ng mga pananalita para ma-lift up naman ang spirit ng taong yun. Kasi yung love language ng taong ito ay words of affirmation. Ini-express niya ang kanyang pagmamahal para naman maramdaman ng taong yun na siya ay feeling cherished, napapahalagahan. Diba? Na bibigyan ng natutuwa yung tao na kasama siya. Yan. So, ina-affirm ang kanyang presensya. Diba? Na ikaw ay malaking bagay sa akin, na nakakatulong ka sa akin, na-appreciate ko yan. Love language number 2 ay acts of service. Anong ibig sabihin ng acts of service? Ikaw yung tao na kapag may ganitong language, actions speak louder than words. Diba? Hindi puro mga pananalita lang. Dapat pinapakita. Okay? So, itong taong may ganito, feeling niya na dapat ipakita niya sa kanyang kapareha ang ganitong mga actions of service. Okay? Halimbawa, ipaglaba. Okay? Ipagplancha, ipagluto, tulungan sa kanyang mga gawain. Okay? At mag-provide ng practical support. Ganitong klase ka bang tao na magmahal? Yan ang iyong love language. So, tatandaan mo yan ha. Kasi hindi lang sarili mo ang babantayan mo dyan, titignan mo rin yung potential na mga kasama mo. Ano kayong love language niya? Mas maganda sana nga match kayo. Pangatlo, receiving gifts. Itong tao na to na may ganitong language, feeling niya mahal siya kung siya ay nabibigyan ng regalo or mga tangible symbols of affection. Card, letters, anything na tangible na nahawakan niya. Hindi naman patungkol sa pera all the time, di ba? Hindi naman yung kanyang tinitignan dyan, kundi yung thought, it's the thought that counts, sabi nga. At yung effort behind nung gift na na-receive niya. Okay? So feeling love siya kasi naka-receive siya ng ganon. Merong mga meaningful at mga, alam mo yung mga thoughtful gifts na ibinibigay sa atin para ma-feel natin na tayo ay appreciated. Okay? Itong taong to, yan ang love language niya. Receiving gifts. Or yung taong nagbibigay din. Gusto niya lagi nagbibigay. Okay? Giving. So, kung ikaw ay ang love language mo, feeling mo you are loved because you received something from that person, kaso, yung taong yun ay hindi ganon mag-isip, feeling mo hindi ka na love. Kaso, hindi mo alam na ang kanyang love language pala ay acts of service. Hindi ka nga binibigyan ng regalo pero pinaglalaba ka naman. Di ba? Mahal ka nun. Pinagluluto ka. Mahal ka nun. Iba lang talaga ang love language niya. Kaya wag mong hanapin kasi hindi kayo bihira na mag-match kayong dalawa na kayong dalawa ay pareho. Sana nga lang pareho. Okay? Para hindi na nagkahanapan. Number 4. Ito na yung quality time. Okay? Ang quality time ay primary love language yan ng ibang mga tao. Okay? May tao naman kasi na kahit hindi mo ako bigyan ng oras, basta bigyan mo ako ng regalo. Okay? They feel love kapag yung partner niya ay meron siyang undivided attention sa kanya. Okay, binibigyan niya ako ng panahon, nagipag-engage siya sa akin, may maganda kaming pag-uusap, di ba? Oh, so binibigyan niya ako ng oras para kami ay makapag-banjing-banjing, di ba? Holding hands while walking, HHWW, along the seashore, mga ganun. Mga simpleng mga dating,
So quality time ang hinahanap niya. Okay lang na di mo ako bigyan ng gift. Okay lang na hindi mo ako paglaba. Kasi bigyan mo ako ng oras. Feeling ko love mo na ako niyan. Ganyan po ang love language na quality time. Now, the last one is, alam kong marami makaka-relate na lalaki, physical touch. Okay? Ang physical touch naman ay primary love language yan ng mga taong nafe-feel nila na connected sila sa isang tao at feeling love sila kung meron silang ganitong physical intimacy. Okay? That includes, holding hands, hugging, cuddling, and of course, andyan yung kissing. Okay? Ito yung mga forms of touch na nagko-convey ng love and affection sa taong merong love language na physical touch. Okay? So, importante na maintindihan ng bawat isa kung ano ba talaga ang love language ng sarili niya at ng ibang tao, ng kanyang kasama. Okay? Para hindi sila feeling unappreciated kasi hindi niya naiintindihan. Yung pala ikaw naman, gusto mo pala yung hinahag-hag ka, diba? Kaso yung kapareha mo, hindi pala siya ganun. So pero binibigyan ka naman niya ng words of affirmation. Kapag medyo down ka, ini-encourage ka, diba? In-express niya sa iyo yung mga bagay-bagay through words. Ganun pala siya. Kaso ang gusto mo physical touch. Habang ina-affirm ka, hinahalikan ka. Di ba? Yung palang gusto mo. Habang may kasama dapat na hugs and kisses. Kaya dapat alam mo yun. Ito pa ha. Ito kasi mga love languages na to, well, pwede naman yan mabago talaga over time. Depende sa circumstances. Pero kapag naintindihan mo at na-communicate mo to sa iyong kapareha, kung ano ba talagang preferred love language mo, pwede itong makatulong talaga sa inyo na magkaroon ng deeper connection at satisfaction sa inyong relationship. Halimbawa, magkasama na kayo, mahal, naalaman ko, kayong dalawa dapat mag-test kayo kasi may mga sets of questions yan. Punta kayo sa website ni Gary Chapman, 5 languages, okay? At meron doon nakita ko parang questions para ma-determine mo kung ikaw ba talaga ay ganito o ganyan. 5lovelanguages.com. Yun, hanapin mo na lang doon. Then, dapat kapag alam nyo na kayong dalawa, nag-exam kayong dalawa. So, nalaman mo ng sarili mo pala ay gusto mo quality time. Okay. Siya naman, ang gusto pala ng lalaki, physical touch. No wonder, di ba? Ako naniniwala. Halos lahat ng lalaki, physical touch. Okay? Okay. Ngayon, eto na. Nalaman ko na yung palang kapareha ko quality time. Hindi ko alam yun Regalo ako ng regalo sa kanya, kaya pala hindi niya ginagamit. Kasi hindi naman pala receiving gifts ang love language niya, hindi na-appreciate. Kaya ayoko lang siyang regaluhan. So, yan ang isip ko kasi akala ko di na-appreciate yung effort ko. Yung pala kasi mali. Quality time pala yung gusto niya. Simpleng oras lang pala, sapat na sa kanya. Gumastos patuloy ako. Diba? So ngayon nalaman ko na quality time, mag-spend ako more time with her. Diba? And dapat malaman din naman yan, ang preference ko pala na love language ay physical touch. Itong babae naman, ayaw man lang magpa-hug. So feeling ko, unappreciated ako. Diba? Feeling ko hindi niya ako love. So dapat alam niya yun. Yung babae, hindi niya alam na physical touch pa lang gusto ko. Pero lagi niya akong pinagluluto. Diba? Mali yung kanyang targeting. Iba ang kanyang tinatarget kaya di ko na-appreciate tuloy. Diba? Okay naman yun na ipag-mix-mix mo mga yan. Pero dapat mas mag-concentrate ka doon sa talagang kung ano ba talaga siya mas preferred. Okay, halimbawa, physical touch ako. Pwede mo naman akong i-hug while you are sending your gift, di ba? O kaya, pwede mo naman akong i-cuddle while you are spending quality time. Ganun, pwede mong i-mix yun Di ba? Ngayon, halimbawa, ako, I'm sure, kung quality time ang gusto ng babae, alam ko na mag-spend ako more time with her. Pero I think naman, darating ang panahon na magugustuhan na rin naman niya ang mas preferred kong love language, which is physical touch. But hindi ko yung pwedeng i-force. Lalo pat hindi ko naman yung asawa. Diba?
So gano'n, naintindihan mo yung point ko dito. Kaya sa isang relasyon, kailangan mong malaman sa sarili mo at maintindihan mo ang kapareha mo kung ano ba talagang love language niya para hindi kayo naghahanapan. Okay? So naintindihan mo na, yan po ang mga 5 languages of love. According yan kay Dr. Gary Chapman. Okay, so wala nang pagdududa ha. Wala nang maghahanapan.